Noong pagpasok namin sa loob ng bahay ay sumugod ang napakalakas na ulan. Kasabay noon ay ang malalakas din na pagkidlat. Napayakap ako kay Sian. Parang malas pa at ang bakasyon natin ngayon, love. Nakatingala ako dito. Yamuko ito at pinatakan ako ng halik sa aking noo. That's okay. Hindi naman yan magtatagal at aalis din ang ulan na iyan. Dinala ko nito sa malaking sofa na pael, ang hugis. Sobrang lambot at napakabango nang makaupo ako. Nakakatuwa naman ang may-ari ng resort na ito dahil pinapanatili ang ganito kagandang bahay. Pag-upo ni Sian sa akin tabi ay nagulat pa ako nang bigla akong lumutang at ngayon ay nakaupo na sa hita nito. Niyakap ako nito na para bang bata sa aking likuran. Masaya naman akong niyakap ang kanyang malalaking braso. Kinuha ko pa ang kanang kamay nito at pinahaplos ang palad nito sa aking pisngi. Ang cute kasi. Kinuha ni Sian ang remote control para buksan ang TV. Anong gusto mong panoorin, love? Tanong nito sa akin at inamoy-amoy pa nito ang aking buhok. Kahit ano, love. Sagot ko. Baka kapag sinabi ko ay umayaw ito lalo pa at puro love story or rom-com na ang pinapanood ko sa TV. Bihira lang mga aksyon lalo na't mga horror movies dahil hindi talaga ako makatulog kapag ganoon ang palabas. Wish ko lang na hindi horror movies ang magustuhan nito habang namimili sa Netflix. Okay. Hindi ko na natingnan kung ano ang pinili ni Sia na aming panonoorin dahil nadidistract na ako sa malaki niyang kamay. Pinagpantay ko ang kamay ko at kanyang kamay. Natawa lang ako dahil parang kamay na 8 taon ang kamay ko sa malahiganteng kamay ni Sian. What's so funny? Umiling ako pero natatawa pa rin. Wala. Maikli ko sagot pero agad ding may naisip na sasabihin. Kapag ba sinampal mo ko gamit itong palad mo, ikamamatay ko? Abnormal kong tanong. What are you saying? Napaayos pa ito sa pagkakaupo kaya pati ako'y nagalaw. Ito ba? Ikamamatay ko ba laki nito? Pinakita ko sa kanya ang kanyang palad. Sa lubong ang kilay nitong nakatingin sa akin na mukhang hindi nagustuhan ang huling sinabi ko. Why would I do that? Wala lang. Baka kasi biglang umihip ang masamang hangin at hindi mo na ako mahal. Sasampalin mo lang ako bigla para maghiwalay na tayo. Ang lakas ng imagination ko. Napamura pa ito ng mahina. Kung ano-ano naman yung iniisip mo, love. Kaya nga tayo na bakasyon para mag-relax at hindi ka na ma-stress. Malay mo lang. Advance lang ako mag-isip. Bumuntong hininga ito at naramdaman ko ang mas lalo nitong pagyakap sa akin. Napatingin ako sa TV pero wala doon ang atensyon ko. Hindi ko nga maintindihan kung ano ang pinapanood namin. Gusto mo bang maligo tayo? Pag-iba nito ng usapan. Ang lamig eh. Sagot ko. Alam na nga malakas ang ulan, kaya malamig. Akong bahala. Pinatay nito ang TV at tumayo habang buhat-buhat ako. Hindi na ako nakipagtalo pa dahil feel ko naman ang kargahin ng isang Sian. Nang makarating kami sa bathtub ay ito pa mismo naghanda para painitin ng tubig. Kaya nang maligamgam na ay talaga naman na hinubad pa nito ang lahat ng aking kasuotan. Wala nang natira sa aking katawan dahil maski ang suot kong salamin ay nilapag nito sa itaas ng cabinet na hindi ko alam kung paano iyon aabutin mamaya. Nagubad din ito ng kanyang kasuotan. Kitang-kita ang buong katawan nito at ang malaki at matigas nitong muscles. Napahaplos ako sa kanyang dibdib na mabalahibo. Napadako ang mata ko sa ibaba. Ang kanyang malaki at mukhang nabuhay ng matitigan ko. Magaling ka magpagising, love. Nakangising salita ni Sian. Hindi ko na alam kung anong oras na kami natapos na dalawa. Bastang alam ko lang ay nakatulog ako habang si Sian ay patuloy na gumagalaw. Tinulugan mo ko, pambihira. Yun ang huli kong narinig bago ako kainin ng kadiliman. Isang linggo kami nagbakasyon sa Coron, Palawan. Talaga naman na na-enjoy namin dalawa ni Sian ang islang ito. Lahat ng tourist spots na mayroon na lugar na ito ay aming pinuntahan. Matapos sa Coron ay lumipad kami sa El Nido. 2 araw naman kami doon. Halos maiyak pa ako dahil parang ayaw ko nang bumalik pa ng Maynila at gusto ko na lang na manirahan sa lugar ng Palawan. Ang dami naming pinamili. Mabuti na lang at kahit paano ay marami pang pwedeng ilagay sa chopper ni Sian dahil bawat makikita namin mga damit at mga borloloy ay binibili nito. Maraming pagkain akong natikman na first time ko lang makain. Hindi naman sobrang maputi kaya dahil panay ang swimming kahit hindi marunong ay nangintab na ang balat ko dahil sa init ng araw. Gandang-ganda pa sa akin si Sian dahil ang sabi niya ay mukha na daw ako mga taga-island girl. Kamukha ni Moana. Hindi ko alam kung may inis ako sa taong ito o matatawa na lang din.
Bago pala kami umuwi ay dumaan ang chopper ni Sian sa amin sa Bulacan. Nagulat din ako dahil gusto palang i-surprise ni Sian ang tatlong tiyahin ko. Tuwang-tuwa pa ang mga matatanda dahil maraming pasalubong ang kanilang natanggap. Sinilip din namin ang malapit ng matapos na mansyon na pinagawa ni Sian. Nakakatuwa dahil kitang-kita na ang ganda at lawak ng lugar. May pinagawa din palang garden sa likod bahay at si Tiang Norma ang namamahala sa pagtatanim ng mga halaman at bulaklak. Naluluha nga ako habang tinitingnan ko ang mga iyon. Nayakap ko ng mahigpit si Sian dahil sobra ang pagiging mabuti nito. Hindi ko na alam kung paano ko pa ba masusuklian ang kabutihan nitong taglay. Nakakonsensya din ako minsan dahil nagagalit at nagsaselos din. Pero puro kabaitan naman ay pinapakita nito sa akin. Maski ang maintenance ng mga tiyahin ko ay hindi nawawala. Dinaanan ko rin ang kaibigan kong si Sheena na ngayon ay may trabaho na pala. Nakakatuwa naman kaya kahit paano ay nagbigay din ako sa kanila. Halos ayaw pang tanggapin ni Nanay Sally pero pinilit kong iabot sa kanyang palad ang maliit na halaga. 3 araw lang nanatili si Sian sa Bulacan dahil may kailangan daw itong trabaho at urgent daw kaya bumalik muna si Sian sa kanyang kumpanya at palagi na rin kasi tumatawag si Mark sa kanya na tsaka ay kailangan na ng kanyang presensya. Ako naman ay pinaiwanan hanggang sa umabot ang 1 linggo ako sa mga tiyang ko. Nawalan din ako ng komunikasyon kay Sian ng 3 araw simula nang umalis ito. Hindi ko alam kung maiiyak ba ako sa pag-aalala dahil wala itong paramdam samantalang ang sabi niya ay may dapat lang daw siyang ayusin sa kanyang trabaho. Pero bigla ay may naisip ako. Hindi kaya sa trabaho nitong delikado kaya ayaw at hindi ko ito makontak? Mabuti na lang at hindi ako tinanungan ng mga tiyang ko at palagi din silang nakabantay sa galaw ko. Sinasamahan din ako sa tuwing lalabas lang ako ng bahay para silipin ang mansyon na ginagawa. Matapos ng 3 araw na paghihintay kay Sian ay bumalik din ito na para bang walang nangyari at ako ay sinundunan niya para umuwi sa kanyang penthouse. Pagbaba namin sa chopper sa rooftop ng McWright Hotel ay agad kaming sinalubong ni Mark na kanyang secretary. Ganoon na din ang head manager at ilang mga matataas na officer sa McWright Hotel. Go inside, love. May kailangan lang akong gawin. Okay. Pagtango ko. Pumasok na ako matapos kong batiin ang mga tauhan ni Sian na mukhang may mahalagang pag-uusapan. Sa tingin ko nga inatambakan na ng trabaho itong si Sian sa tagal ba naman naming nagbabakasyon. Totoo nga na hindi nagpa-function ng isang kumpanya kapag wala ang kanilang big boss. Ipinasok ko ang ilang gamit na kaya kong buhatin. Ang iba naman ay hindi ko na kaya dahil mabibigat naman talaga. Nakakapagod man ang pagbiyahe ay talaga naman na nagsaya ako. Siyempre dahil kasama ko ang taong mahal ko. Kung dati ay masaya ako nakasama mga kaibigan ko sa bahay, ngayon naman ay kakaibang saya pa pala ang hatid kapag isang tao na ang mahal mo ang palagi mong kasakasama. Parang ang ayoko nang umuwi at habang buhay na lang na palagi kami na nasa isla dahil masaya at nakaka-relax sa pakiramdam. Pero alam ko naman hindi pwede. May kanya-kanyang trabaho ang bawat isa at kailangan nang bumalik sa tunay na realidad. Nagpalit ako ng pambahay na damit para komportable sa katawan at pinuyod ang mahaba kong buhok. Nag-ayos ako ng ilang gamit at naglinis kahit papaano pero sabi ni Sian ay may kinuha itong tagalinis dito sa kanyang penthouse. Kaya malinis at maaliwalas ang buong kabahayan. Pero naglinis pa rin ako dahil trip ko lang. Natapos na lang ako sa aking ginagawa at naupo sa upuan at napapakamot dahil ang tagal bumalik ni Sian. Kaya kinuha ko ang iPhone ko. Tumawag ako pero puro ring lang iyon. Baka nga busy kaya nagpadala na lang ako ng text message. Love, hindi ka pa ba babalik? Busy ka pa ba dyan sa office mo? Magluluto ko ng dinner natin. Anong gusto mo? 3 messages na iyon at tingin ko naman ay mababasa na niya iyon. Pwede rin naman akong tumawag sa telepono sa kanyang opisina at alam kong si Mark ang sasagot pero nakakahiya namang mga abala at baka super busy lang talaga sila ngayon. Bumalik na nga lang siya at hindi ko na nga gambalain pa. Sobra-sobra na nga ang pagsasama namin sa bakasyon at baka magalit pa ito dahil ginambala ko ang kanyang trabaho. Though alam kong hindi naman iyon magagalit basta-basta. Common sense na lang din. Kahit maaga pa naman ay nagluto na ako para sa aming hapunan. Ang naisip kong lutong ulam ay kare-kare. Hindi naman ako magaling magluto sa ulam na iyon ay meron namang YouTube para alamin kung ano-ano ang dapat na pangsahog. Inabot din ako ng 1 oras mahigit sa pagluluto at gumawa na rin ako ng fruit salad para sa dessert. Ewan ko ba pero ito ang unang pumasok sa isip ko at bigla akong natakam. Nakahanda ng aming pagkain at sa Sian na lang talaga ang kulang pero hanggang ngayon ay wala pa rin ito. Grabe naman na wala talaga itong paramdam sa akin. Simula nang dumating kami dito ng tanghali at ngayon ay pasado 7:00 na ng gabi.
Hindi na ako natutuwa at kailangan ko na talagang bumaba sa opisina nito. Hindi pa man ako nakakaabot sa pinto ay bumukas kusa ang pintuan. Love, bungad na salita ni Sian. Sian, bigla niya akong niyapos ng mahigpit na yakap at hinalikan ng aking buhok. Namisagad kita. Ang tagal mo kasi, kain na nga tayo. Nakangiti kong tingala sa kanya. Nawala agad ang binabala kong pagsusungit sa kanya. Kakaiba na naman ata itong karupukan ko. Later, love. May kailangan ako asikasuhin. Nakatingin ito sa akin. Nawala ang pagkakangiti ko at napalitan ng inis ng mukha ko. May asikasuhin ka na naman? Inis akong bumitaw sa kanya. Yeah, kahit ayoko pero kailangan kong tulungan ng taong ito. Sinong tao naman yan? Wala sa mood kong tanong. My friend Alex. Alex? Tumango ito. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Nagkabit balikat ito. Gusto mo ba sumama? Pagyaya nito sa akin. Tiningnan ko ito ng mariin. Oras na para mag-dinner pero itong kaibigan nitong si Alex ang kailangan niyang tulungan. Anong klaseng tulong kaya ito? Nasaan ba si Ate Arian? Andiyan ba si Ate Arian? Tanong ko. Mabagal itong umiling. No. Nasaan si Ate Arian? Alam ba niya na nandito ang boyfriend niya? Napabuntong hininga ito at napakamot pa sa kanyang noo. It's really hard to tell, love. Sumama ka na lang sa akin para malaman mo. Hinawakan nito ang kanang kamay ko at hinila ako sa labas. Hindi ko alam pero biglang nag-iba ang pakiramdam ko ngayon kahit na magkahawak kamay kaming dalawa ni Sian. Sumakay kami sa private elevator at bumaba kami sa 16th floor. Kahit nagtataka ay nakayakap lang ako sa braso ni Sian. Sa isang VIP room kami lumapit at saktong bumukas ang pintuan at lumabas mula roon ang dalawang staff ng hotel. Okay na po, boss. Nakatulog na po siya. Salamat. Bumalik na kayo sa trabaho niyo. Opo. Mauna na po muna kami, boss. Tumango lang si Sian sa kanyang 2 tauhan. Yumuko ang mga ito at ganoon na rin sa akin bago umalis. Kami naman ay pumasok sa loob ng kwarto. Nakita namin si Alex na natutulog at malakas na humihilik. He looks like a mess. May alak siya. Nag-away ba sila ni Ate Arian? Tanong ko kay Sian. Your friend left him at wala siyang alam kung saan na ito nagpunta. Agad ako napatingin kay Sian dahil sa kanyang sinabi. What do you mean? Wala na itong nagawa kundi magkwento ng kinulit ko ng husto. Ilang araw na palang nawawala sa Ate Arian at walang kaalam-alam kung nasaan na ito nagpunta. Lahat na ng kaibigan ay napuntahan na nito at mga kaibigan ko ay pinagtanungan na ngunit wala pa rin itong alam. Bigla akong naluha dahil tsak na may malalim na pinagmulan iyon kung bakit umalis nang walang paalam sa Ate Arian. Wala itong kamag-anak lalo pat ulilang lubos na ito. Wala siyang ibang mapupuntahan dahil wala siyang kamag-anak. Bukod sa aming mga kaibigan niya. Diyos ko, saan naman siya nagpunta? Agad kong tinawakan ang phone number ni Ate Arian pero out of coverage iyon kahit nakakailang subok na akong tawagan iyon. Hindi ko siya makontak. Naluluha kong salita kay Sian. Ginawa na rin namin ang lahat at hindi namin siya mahanap. Kaya pinapatrace pa namin ang huling location niya. Nahuli na bang gumawa sa kaibigan ko? Tanong ko habang ang matay nakatingin kay Alex na tulog na tulog. Hindi pa, pero malapit na silang mahuli dahil isang krimen ang kanilang ginawa sa kaibigan mo. Kasalanan ng kaibigan mo yan eh. Pati ang kaibigan ko na tahimik lang ang buhay na dadami sa kanila. Galit kong salita. Tumalikod na ako dahil naiinis ako sa itsura ni Alex ngayon. Hindi ako natutuwa dahil sa kanya umalis nang walang paalam ang kaibigan namin. Love, hindi ko pinansin si Sian at dire-diretsyong lumabas ng kwarto. Galit at naiiyak ako habang malalaki ang bawat hakbang. Pasakay na ako ng elevator nang mahuli ang braso ko ni Sian. Hindi ito nagsasalita habang ako ay kung ano-ano na ang pumapasok sa aking kaisipan dahil kay Ate Arian. Nang makarating kami sa penthouse ay diretso ako sa kwarto. Nawalan na ako ng ganang kumain dahil sa aking nalaman. Agad kong tinawagan sa Ate Mika dahil tsak alam na niya ang nangyari sa aming kaibigan. Hana? What's up? Ate! Napasingot pa ako na alam ko maririnig ako ng aking kaibigan. Any problem? Agad nitong tanong. Umiling ako kahit alam kong hindi ako nito nakikita. Sa Ate Arian, alam mo na ba? Tumahimik saglit sa kabilang linya bago ito nagsalita. Yeah. Hanapin natin siya, Ate Mika. Kawawa naman sa Ate Arian. Don't worry, Hana. I will do my best to find her. Ilang pag-uusap pa ang aming ginawa ni Ate Mika bago kami nagpaalam sa isa't isa.
Halos mapasigaw ako sa gulat ng paglingon ko sa pintuan ay katawan ni Sian ang nakaharang at mukhang kanina pa nakatayo mula doon. Sian! Love? Nakatingin ito na para bang kanina pang may gusto pang sabihin. Lumapit ito sa akin. Love. Niyakap ako nito ng mahigpit at hinalikan ako sa aking labi. Don't leave, love. Gusto ko nasa tabi lang kita at ayokong hindi kita nakikita, okay? Bakit mo nasasabi yan? Nothing. I just want to protect you. Love. Parang may kakaiba sa sinabi ni Sian. We still need to find your friend. Kaya gusto ko dito ka lang sa bahay at huwag kang aalis, okay? Napatango ako. Okay. Please, hanapin niyo si Ate Arian. Gagawin ko makakaya ko para hanapin siya. Ilang sandali pa kaming nagyakapan bago ako may naalala. Malamig na niluto ko. Come on. Hinawakan ako nito sa kamay at lumabas para magtungo na sa dining area. Wala na akong ganong kumain. Napatingin ito sa akin. Ang sarap ng niluto mo, love. Iinitin ko para makakain na tayo. Ayoko na. Why? Umiling lang ako. Kanina nagugutom ako habang naghihintay ako sa pagdating mo. Ngayon nawala na ako ng panlasa. No, kakain ka pa rin. Pinaupo ko nito habang kinukuha nito ang kaserolang pinaglutuan ng kare-kare. Pinapanood ko lang si Sian. He looks so hot and masculine habang nasa kitchen. Ang sarap niyang titigan at sa kanya ako nagugutom. Hanggang ngayon pa rin kasi ay hindi ako makapaniwala na ako ang pinili niyang mahalin sa sobrang layo ng estado ng aming buhay. Ang dami rin naming magaganda at mayayamang mga babae na babagay sa kanya pero sa akin pa ito nagkagusto. Kahit na malayo agwat ng edad namin ay hindi ito hadlang para mahalin ko siya. Sobra kong mahal ang taong ito. Parang hindi ko na kayang iwan ito na mag-isa. Nahuli niya ako nakatingin sa kanya. Ngumiti ako sa kanya ng matamis and he smiled back at me. Lumapit ito, bitbit ang kaserola at inilagay sa lamesa. Tumabi ito sa akin. Isang plato ang nilagyan niya ng pagkain at punong-puno iyon pero nagulat ako nang bigla niyang itinapat sa akin ang kutsara na akala ko ay para sa kanya. Open your mouth, love. Susubuin kita. Huh? Hinawakan ni Sin ang aking kanang pisngi kaya napanganga na lang ako. Eat. Ikaw ang nagluto nito at pinaghirapan mong masarap na pagkain na ito. Dapat lang na kumain ka, love. Sumubo din si Sian gamit ng isang kutsara. Iisa lang ginagamit itong kutsara. Kanina ay nawala na ako ng ganang kumain. Ngayon naman ay biglang magana na. Ang bait talaga ng mahal ko. Inabot ng ilang araw na araw-araw lasing si Alex. Kulang na lang ay ibalibang ito ni Sian sa sobrang frustration pero no choice pa rin kundi tulungan ng kaibigan. May mga usapan silang ibang lengguwahe ang ginagamit kaya hindi ko maintindihan. Grabe lang. Hanggang sa isang araw ay nagmamadali itong umalis gamit ang chopper ni Sian. Pinanood namin siyang lumipad. Naalaman ko rin na isang piloto pala itong si Alex. Ano nangyari sa kanya? Ayos na bang kaibigan mo? Tanong ko kay Sian nang mawala na ang kaibigan nito. May kailangan lang siyang trabahuhin. Okay. Napayakap ako kay Sian. May sasabihin ako sa'yo, love. Nakatingala ako kay Sian. Brigada na namin sa school this week. Pabalik na ako sa pagtuturo next Monday. Napatitig si Sian sa akin. Hindi ka muna pwedeng umalis-alis. Ngayon, love. Ano? Paano mo nasabi yan? Alam mo naman na isa akong teacher. Hindi ako makapaniwala sa sinabi nito. Love, ewan ko sa'yo. Mabilis akong kinabing ni Sian sa pagbabala kong pag-iwan sa kanya. Tumawag si Dustin. Pupunta tayo sa kanila bukas. Nakabusangot akong nakatingin kay Sian. Ayaw akong paalisin kahit sa school pero pupunta daw kami sa bahay ng kaibigan nito. Si Ate Tanya. Kay Ate Tanya? Tumango ito. Yes, dadalaw tayo sa kanila, love. Nang makapasok sa loob ng bahay ay agad kong tinawagan si Ate Tanya. Na-confirm kong bibisita nga kami sa kanila kasama ang lahat ng mga kaibigan ko except lang kay Ate Arya na hanggang ngayon ay wala kaming alam. Na-excite din ako makita ang batang maganda na si Trisha. Maaga akong nagising dahil na-excite talaga ako makita na muli ang mga kaibigan ko at ganoon na rin sa super cute na si Trisha. Nagsuot lang ako ng dress na kulay peach na hindi aabot sa aking tuhod. Naglagay din ako ng malaking ribbon sa aking buhok. Inayos ko ang salamin ko at hindi na ako masyadong nag-ayos ng aking sarili. Tamang pulbo at konting pahid ng lipstick lang ay okay na.
Suot ang 2 inches na sandals na kulay pink din. Hindi na ako nagpabango. Ewan ko, hindi ko trip ang magpabango ngayon. Kinuha ko ang handbag na kulay pink din ang laman at cellphone, wallet, lipstick, face powder at tissue lang. Tinatamad na ako magbitbit ng marami dahil parang hindi ko na kailangan pang gamitin ang iba. Are you ready, love? Napalingon ako kay Sia na super gwapo ngayon. Pinusod lang nito ang kanyang buhok. Suot ang long sleeve na kulay itim at tinupi iyon sa kanyang magkabilang braso. Maong jeans lang ang suot nito at boots. Pormahang cowboy ang Sian ko ngayon. Ang gwapong-gwapo at super napakabango pa. Tumango ako at ngumiti sa kanya. You look so beautiful, love. Hinalikan pa nito ang buo kong mukha at ang panguli ay isang mainit at mapusok na halik sa akin labi. Tara na at baka saan pa ito mapunta? Pwede naman kahit 5 minutes lang. Siyan! Nanlak ang mata ko sa sinabi nito. Loko talaga, parang hindi nakaisa kagabi. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit at lumabas na ng bahay. Sa private elevator kami sumakay pababa hanggang sa ground floor. Mabuti na lang at araw ngayon na linggo at walang opisina sa Sian. Pero ang pagtakbo ng hotel ay tuloy pa rin. Dahil mas maraming guests tuwing weekends. Pagbaba namin ay agad na sinaluduhan ng mga security sa Sian. Dinala din kami sa parking lot kung saan nakahanda na ang aming sasakyan. Isang kulay puti na mamahaling sasakyan ang aming ginamit. Pinauna muna akong paupiin ni Sian. Nakikita ko pang kinausap nito ng seryoso ang head security at mabilis na nagsalute ang security. Pagkatapos ng pag-uusap ng dalawa ay agad na ring sumakay si Sian at naupo sa driver's seat. Smooth naman ang aming pagbiyahe at habang nasa biyahe ay nakaramdam ako ng pagkagutom. Kapilang kasalaman ng sikmura ko kanina bago gumayak dahil sa excited. Daan muna tayo sa drive-thru, love. Salita ko habang tumitingin sa paligid ng kalsada. Sure. What do you like to eat? Ano bang masarap ngayon? Wala pang bukas sa ibang restaurant at nasa gitna pa rin kami ng highway at agad kong nakita si Jollibee. Ayun. Namiss kong kumain dyan. Agad kong turo kay Jollibee. Okay. Mabuti na lang at hindi na masyadong maraming sasakyan sa drive-thru kaya 2 sasakyan lang ang nakapila. At nang kami na ay agad akong nagsalita. Anong gusto mo, love? Tanong ko kay Sian. Kung anong order mo, yun na din ang sakin. Sagot nito. Ibinaba ni Sian ang bintana ng kotse at nagsalita ang crew. Welcome to Jollibee drive-thru, ma'am and sir. What's your orders? 1 bucket of 6 pieces spicy fried chicken, 3 rice, 2 cheesy burgers, 1 large of french fries, and 2 Coke floats. Masaya pa ako habang nagsasalita. Napatingin ako kay Sia na mukhang nagulat sa aking in-order. Okay, ma'am. Nakangiting sagot ng crew. Mauubos mo bang lahat yun, love? Agad na salita ni Sia nang mawala na ang crew. Tumango ako. Nagugutom kasi ako. Saka 2 naman tayo doon. Grabe ka, ano akala mo sa akin? Pagtataray ko sa kanya na para bang ang takaw-takaw ko sa dami kong in-order. That's not what I mean. And it's okay. Kumain lang tayo ng marami para lumakas pa tayo. Ewan ko sa'yo. Inirapan ko ito. Ilang minuto pa ang aming paghihintay at halos maglaway ako ng maamoy ko masarap na fried chicken ng Jollibee. Si Sian ay nagbayad at agad na rin kaming umalis. Habang nasa biyahe ay masarap akong kumakain habang si Sian naman ay aking sinusubuan ng pagkain. See? Naubos nating lahat. Salita ko na 2 lang kami ni Sian ang nakasimot sa aming in-order. Yeah, right. Masarap pala talaga ang Jollibee. Siyempre naman. Sumipsip ako sa Coke float at mabilis na napadighay sa sobrang kabusugan. 2 oras mahigit din ang aming itinagal sa pagbiyahe bago kami nakarating sa lugar kung saan na nakatira si Ate Tanya kasama ng anak nitong si Trisha kay Dustin. Napuwaw pa ako sa sobrang laki at lawak ng lupain ni Dustin. Akala ko sa pagpasok ng malaking gate ay nandoon na ang bahay nila pero hindi. Dahil bukid iyon na marami ang pananim. Bumiyahe pa kami ng 5 minuto bago kami nakarating sa mansyon na malaki at napakaganda. Nagpark kami at naunang bumaba sa Sian. Pinagbuksan ako nito ng pintuan. Mas lalo ako napahanga sa ganda ng lugar na ito dahil para kang nasa ibang bansa sa laki ng mansyon at napapalibutan ng iba't ibang klase ng halaman at bulaklak. Para kang nasa paraiso. Mabilis akong miyapo sa aking bewang ni Sian at naglakad patungo sa likod ng mansyon kung nasaan daw gaganapin ang konting salusalo kasama ng aming mga kaibigan at kasamahan nito sa trabaho.
Una kaming sinalubong ni Dustin at nandoon din sa Drake at si Lester. Nakita ko sa may pasyo na nakaupo ang magaganda kong kaibigan na lahat ay nakatingin sa amin. Si Ate Tanya, Ate Lian at Ate Grace. Nagtatakbo si Trisha para lumapit sa akin. Binitawan ko si Sian para salubungin si Trisha. Trisha! Tita Hana! Agad akong pumantay sa bata at niyakap ito ng mahigpit. Hinalikan ko magkabila nitong pisngi na sobra ang tambok. Namiss kita, Trisha. Are you happy living with your mommy and daddy? Tanong ko sa bata. Opo, I'm very happy po because I have my mommy and daddy na. And we live here to my daddy's house. Oh, so nice. Magkahawak kamay kaming dalawa na Trisha nang ibigay ko ito sa kanyang daddy. Nagpaalam lang din ako kay Sia na doon ako tatambay sa mga kaibigan ko. Humawak pa ito sa aking bewang at bumulong sa akin tenga. Enjoy with your friends, love. Ikaw din, huwag kang pakalalasing ha? Yes, ma'am. Nakangiting sagot nito at hinalikan pa ako sa aking pisngi. Napatigil kami ni Sia nang may isang sumigaw. Sana all my love life! Malakas na sigaw ni Ate Lian. Napalingon kami lahat sa kanila at kumaway pa sa amin si Ate Lian habang napatakip na muka sa Ate Arian at natatawa naman si Ate Grace. Sa Ate Lian, natatawa na lang din ako. Nagpaalam na ako kay Sian at nauna nang maglakad para lapitan ang mga kaibigan ko.